tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, nalulungkot ka ba? Nalulumbay ka ba minsan? Wala tayong dahilan para malungkot at malumbay. Dahil maririnig natin sa unang pagbasa, nung nakita ng Diyos na hindi masaya ang tao na kanyang ginawa, gumawa siya ng isa pang tao mula sa kanya. Ito ang tinatawag nating babae. At dito, muling nabuhayan ng galak si Adan. Tayo lang ang gumagawa ng ating lungkot. Napakaraming mga tao na pinapadala ang Diyos sa atin. Pero anong ginagawa natin? Madalas, binabaliwala natin sila at sinasaktan natin sila. Mga kapatid, pagsisihan natin ng mga pagkakataon na kung saan hindi natin minahal ang mga taong nagmahal sa atin. Para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan. Kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin, ikaw ay nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, "Hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon.
ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag ko sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya nagkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin, at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos, upang kayo ay matubos. Haleluya, Haleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman nino man na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang na may maliit na anak na babaeng inaalihan na masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpaterapa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo, Syrophoenicia. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae, ngunit ang tuta namang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mugmog na nalalaglag galing sa mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na ng demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Paano mo alam ng isang babae ay mabuti? Paano mo alam ang asawa mo ay may takot sa Diyos? Paano mo din alam na ang nanay mo ay tunay na mapagmahal? Ito po ha, try nyo, subukan nyo po ito.
bigyan mo ng pera ang babaeng yan. At pagmasdan mo kung anong gagawin niya dun sa perang ibibigay mo. Why? Because remember, money reveals our character. Kaya kayo po mga binata na merong nililigawang babae, subukan niyo po, bigyan niyo ng pera ang girlfriend mo. Pagmasdan mo, saan kaya niya gagastusin yung perang ibibigay mo? O kayo po mga mister, bigyan niyo po ng pera yung iyong mga asawa niyo. Suggest ko lang, kung kaya mo, sige nga, bigyan mo siya ng 10,000 pesos. Aba, tuwang-tuwa yung mga misis dyan. Pero ang tanong, ano ang unang bibilhin ng babaeng bibigyan mo ng pera? Saan siya pupunta agad? Saan niya gagamitin yung perang binigay mo? Ang makasariling babae, hindi po ba? Kapag binigyan mo ng pera, gagamitin niya para lang sa kanya. Bibili siya ng makeup, bibili siya ng cellphone, bibili siya ng bagong damit, ng pabango, o baka mag-i-Starbucks yan, o baka naman tatawagin niya yung mga kabarkada niya, yung mga kaibigan niyang babae, sila'y maglalakwat siya, pagmasdan niyo ng mabuti. Pero, ang mabuting babae, ang babaeng may takot sa Diyos, ang babaeng tunay na nagmamahal din sa iyo. Kapag binigyan mo ng pera, hindi ka kinakalimutan. Ikaw na nagbigay sa kanya. Amen? Kapag binigyan mo ang isang babae na may magandang kalooban, hahatiin niya yung perang binigay mo sa kanya. Maaaring gagamitin niya para sa sarili niya, pero itatago niya yung kalahati. Gagamitin niya yan for emergency. O gagastusin niya yan, dapat kasama kanya. Amen? May katotohanan po ang nakasulat sa Biblia. Ang mabuting babae ay korona sa ulo ng isang lalaking asawa niya. Pero ang nakakahiyang babae ay sakit sa buto ng asawa niyang lalaki. A truly good wife is like a precious treasure that a man finds, that is written in the Bible. At sabi din po sa banal na kasulatan, daig pa ng mamahaling alahas kapag nakatuklas ka ng isang mabuting asawang babae. Isang kayamanan ng lalaki ang isang matuwid, mabait, at banal na misis. Amen? Minsan po, nakikinig ako kay Tony Gonzaga. Hindi ko po makalimutan yung sinabi niya doon sa kanyang programa. Sabi po ni Tony doon sa kanyang palabas, a lot of families today exist because the mother chose to forgive. Wow, how beautiful. Totoo po, no? Sabi po ni Tony pa, kahit na gaano nakakapagod, minsan, dapat huwag kang mapupundi. Kasi pag napundi ang nanay, delikado ang pamilya. Opo, ang lalaki, ang haligi, ang pundasyon ng pamilya. Pero aanuhin mo yung titira ka doon sa bahay kung wala yung ilaw, kung brown out. Sino ang ilaw? Siya ay ang ina, ang nanay, ang ilaw ng tahanan. Tama nga naman po, ang isang masayang pamilya nag-uumpisa sa isang mapagmahal, mabuti, at masayang nanay o asawa. Amen? Kaya kayo po mga mister alagaan nyo ang inyong mga misis. Mga anak, mahalin nyo ang inyong mga nanay. Huwag nyo naman bibigyan ng sakit ng loob ang inyong mga ina. Alam nyo, yung karanasan na yan. Pag malungkot ang nanay, malungkot din ang pamilya. Amen? Mahirap na po maghanap ng perfect na misis ngayon. Amen? Kaya nga po, ang balita, sabi po sa report, napakarami daw po ngayon pinipili na lang nila yung mag-live-in sila. Ang tawag po nila dito, cohabitation. Dahil lang sabi po ng iba, malalaman mo lang yung tunay na ugali ng isang tao pag nakasama mo na siya sa isang bahay o tahanan. Pero dito po tayo mali Ang mabuti, mapagmahal at banal na asawa o babae,
Hindi naman hinahanap yan. Ang mabuting babae o banal na asawa, yan ay binibigay ng Diyos. Yan ay isang regalo galing sa may kapal. Balikan niyo man po ang ating unang pagbasa. Galing daw po sa Diyos ang babaeng nagpasaya sa lalaki. Sabi po sa kwento, nakita daw po ng Diyos na malungkot pa ang lalaki. Ginawa na ng Diyos ang lahat Binigay na ng Diyos ang lahat-lahat sa mundo. Binigay niya kay Adan. Pero malungkot pa rin daw siya. Kaya anong ginawa ng Diyos? Pinatulog niyang lalaki, mula do sa tadyang niya, kumuha po ng buto ang Diyos. Dito po pinorma, dito ginawa ang babae na tinawag niyang Eva. Dahil po dito sa babaeng ito, nabuhayan, naging mas masaya itong si Adan. Hindi naman po humingi ang lalaki sa Diyos. Pero napansin niyo po, binigyan siya ng Panginoon. Napansin ng Panginoon, may kailangan siya. Kaya pinuno ang kanyang pangangailangan. Yan po ang ibig sabihin nung kinuha ang babae sa tadyang ng isang lalaki. Ang kahulugan po nito, hindi mabubuo ang buhay ng isang lalaki hanggat hindi niya makikita ang the one niya, ang isang babae na magkukumpleto sa kanyang buhay. At ito din po ang dahilan, bakit dapat isa lang ang iyong mapapangasawa? Ito ang dahilan bakit ang isang lalaki dapat isang babae lang ang dapat pakasalan niya. Dahil ayon sa Biblia, isang tadyang lang ang kinuha ng Diyos mula sa lalaki. Ibig sabihin, isang babae lang ang magpupuno, magkukumpleto, magpapasaya sa isang lalaki. Kung gusto talaga ng Diyos na pwede tayong mag-asawa ng marami, 2, 3, dapat ang kinuha ng Diyos sa tadyang ng lalaki, 2, 3 ding buto. Hindi po ba? Pero bakit isa lang dapat ang asawa mo? Kasi isa lang ang kinuha ng Diyos. Ang kulang sa'yo, isa lang, hindi 2. Kapag kumukuha ka ng 2 asawa, sakit ng ulo yan. Hindi po ba? Problema mo yan. Para makita mo ang babaeng magpupuno sa buhay mo, kailangan lumapit ka sa Diyos. Kailangan ipagdasal mo siya sa Panginoon. Sa Ebanghelyo, nakita po natin ang katangian. Sino ba ang mabuting babae, ang mabuting ina? Ang banal na nanay, siya po yung lumapit kay Jesus. Nanalangin, nagpatulong para dun sa kanyang anak na may problema. Inaalihan daw ng demonyo. Kaya kahit na tinanggihan siya ni Jesus, hindi pa rin po tumigil itong babae. Napansin niyo po, kahit na napahiya siya, humingi pa rin siya ng tulong kay Jesus. At dahil dun sa kanyang pagtsatsaga at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, pinagbigyan siya. Sinagot yung kanyang hiling. Gumaling yung kanyang anak. Nawala yung demonyo, yung masamang espiritong sumasanib sa kanya. Madalas, ang hinahanap po ngayon ng mga lalaki sa mga babae, dapat maganda siya, mabait siya, mayaman siya, malambing siya. Pero kapatid, di po ba? Dapat ang unang-unang katangian na dapat hinahanap mo sa isang babae, ay dapat siya'y malapit sa Diyos. Di po ba? Dapat madasalin siya. Dapat matibay, malakas ang kanyang pananampalataya. At ganyan din pong hamon ko sa inyo. Kayo po mga babae na nakikinig ngayon, ang unang-una po dapat na naisin nyo ay yung maging malapit kayo sa Diyos. Kasi ano pong turo ni Jesus? Tandaan nyo, seek first the kingdom of God and everything will be given to you besides. Hayaan mo muna yung karir mo, pangalawa na lang, yung ganda mo, yung pangarap mo. Mapunta ka na ibang bansa, mapagawa mo, mapaganda mo ang bahay mo. Darating din yan, kapatid, kapag inuna mo ang Diyos. Kasi yung pong ganda ng muka, yung pong kayamanan, yung ugali, di po ba? Nagbabago din yan, nawawala din yan. Pero ang pananampalataya natin sa Diyos, yan ang magiging daan ng iyong pagpapala, pag-uumapaw ng grasya sa iyong buhay. Kapag ikaw ay malapit sa Diyos, mapapabayaan ka ba? Also remember this, my dear friends, that when a mother prays,
God's heart is moved. And when a mother stops praying, the family falls apart. Kapatid, sana sanayin mo palaging lumapit, magdasal, manatiling matatag ang iyong pananampalataya sa Diyos. Diyan din magiging malakas, matatag ang iyong pamilya. May napanood po akong isang interview tungkol po sa isang mayamang babae. Kwento po niya na dumating po siya sa punto ng kanyang buhay, sobrang dami po niyang blessing galing sa Diyos. Dami po niyang successes sa kanyang trabaho. Nag-business po siya sa fish pond, nagkaroon po siya ng mga food businesses, nagkaroon po siya ng export ng mga goods. Lahat po ng pinapasukan niya talagang very successful. Pero ang malungkot na kwento, sabi po niya, nagkahiwalay sila ng kanyang asawa. Iniwan po siya ng mister niya. At lahat ng mga naipon niya, naubos po. Nagkapatong-patong po siya sa utang. At tinatanong niya sa panalangin, anong nangyari? Alam niyo po, dito niya na-realize, nakalimutan pala niya ang Panginoon. Nakalimutan niya na dapat ang lahat ng ginagawa niya ay nakaugat sa salita ng Diyos. Sinusundan lang niya yung gusto niya, pero nakalimutan niyang sundan ang Panginoon. At hindi po ba, ganito din yung nangyari sa Genesis. Noong nakalimutan nila na sundan ang Diyos, kaya naman ang tao napalabas sa paraiso. Pero ito po yung punto, mga kapatid. Kapag masunurin tayo sa Diyos, nananatili tayo sa paraiso. Pero pag sumuway ka sa Diyos, hindi mo na mararanasan ang ganda ng paraiso. Kapag po ang babae sumusuway sa Diyos, ang pamilya niya ang nagdurusa. Amen? Pero kabaliktaran, kapag ang babae masunurin sa Panginoon, hindi lang ang pamilya niya ang pinagpapala, pati ang napakaraming tao. Dahil yan naman ang kwento ng ating mahal na ina. Kung si Eva ay nabigo, si Mama Mary, diyan naman po siya bumawi. Naging tapat siya sa Diyos, hindi lang ang kanyang pamilya ang naging banal, pati din po ang buong mundo, tayong lahat nakikinabang tayo sa kanilang kabanalan. Kaya mga kapatid, lalong-lalo na po kayo mga babae, napakalaki ng papel nyo at responsibilidad nyo sa inyong mga pamilya. Tandaan nyo po yan. Kayo po ang nagiging daan ng tagumpay o ng pagkabagsak ng inyong mga pamilya. Kaya mag-ingat po kayo ha, nakasalalay sa inyo kung ang inyong mga pamilya ay pagpapalain ba o kung sila ba ay susumpain. Kaya mga kapatid, tandaan nyo po, ang buhay ay isang regalo. Sana wag nating sayangin ito. Amen. Binuwag ni Jesucristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hentil bilang isang sambayanang nagkakaisa, bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away at hindi pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus para sa tulong at ginhawang kinakailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Diyos, aming kanlungan at lakas, nais mo kami ay maging iisang sambayanan. Maging bukas nawa ang aming kalooban sa pangangailangan ng iba at huwag silang ihiwalay mula sa aming pagsasamahan.
Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. In your house we kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, O Lord. As we offer this bread, and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayong mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang pagkait inumi na rito ay iyong ginawa upang magpalakas sa aming mga mahihina. Pagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob na nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dalhin ang pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang Panginoon, ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Ang Panginoon, ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagkait, inumin, pagkakaisa, ang binibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga na may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Meron pong isang nagsabi, isang pari, isang mangangaral,
that two of the best things that can happen to the life of a man or a husband is first, having God in his life, and second, having a good wife. Kung gusto niyo po na ang isang lalaki tunay na maging masaya, mapuno ng galak, dalawa lang po ang kailangan niya. Isang mapagmahal na Diyos at isang masuporta na asawa. Kaya nga po, mga misis, sana po tulungan niyo naman ang inyong mga asawa. Kung sila ay nahihirapan, kung sila po ay nalilihis ng landas, ang unang-una dapat gawin niyo ay ipagdasal niyo sila. Tandaan niyo po, kayo ang ilaw ng inyong tahanan. Kayo din po ang kayamanan ng buhay ng inyong asawa. Nahihirapan na siya, wag mo nang gagawing mas mahirap pa ang buhay niya. Kayo naman po mga mister, kung maalala niyo po, sa Genesis, binigyan tayo mga lalaki, ng layunin, mithiin ng Diyos, na alagaan natin itong mundo na kanyang nilikha. Bakit po inaaway kayo ng mga misis nyo minsan? Bakit nagagalit sila? Kasi maaaring baka wala kayong direksyon sa inyong buhay. Isang kayamanan naman para sa buhay ng isang babae, ang isang lalaki na malinaw ang kanyang direksyon. At ang magbibigay ng malinaw na kahulugan sa iyong buhay, walang iba kundi ang Diyos. Kaya, mga mister, sana po unahin niyo palagi ang kagustuhan ng Diyos. Mga misis, suportan niyo palagi ang inyong mga mister. At kayo ay makakaranas ng paraiso dito sa mundo. Para po sa aking assignment, sana po ipagdasal natin ang bawat isa sa ating pamilya. Sino po ang nangangailangan ng dasal ngayon, ng tulong, ng panalangin, ng pagpapala galing sa Diyos? Balikan niyo pong ebanghelyo, napakaganda dahil sa paglapit ng isang ina na tulungan ng kanyang anak. So, baka ikaw ang daan at instrumento ng pagpapala ng iyong pamilya, ng iyong mga minamahal. Please take time to pray for them so that God may truly bless them. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo ipagpalain ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.